Noong Hulyo 2023, natanggal ako sa posisyon ko bilang isang leader dahil naghangad ako ng reputasyon at katayuan at hindi gumawa ng tunay na gawain. Pagkalipas ng 2 linggo, pinuntahan ako ng dati kong katuwang na si Sister Liu Xiao. Sabi niya, inaaresto ngayon ng CCP ang mga mananampalataya ng Diyos kung saan-saan. Ang ilang pamilyang nagpapatuloy sa bahay ay mga kilalang mananampalataya ng Diyos, kaya hindi sila ligtas. Hindi ka kilalang mananampalataya at angkop ang sitwasyon ng pamilya mo. Mula ngayon, pwede kang gumawa ng tungkulin ng pagpapatuloy sa tahanan mo. Nahiya ako nang makita ko si Liu Xiao. Naisip ko, 2 linggo lang ang nakararaan. Ginagawa ko pa ang mga tungkulin ng pamumuno ng katuwang siya. At ngayon ay pumunta siya para isaayos ang tungkulin ko. Ang mas masama pa, tungkulin ito ng pagpapatuloy. Ang layo ng binagsakan ko. Iniisip ba niyang isa akong taong hindi naghahangad ng katotohanan at angkop lang sa tungkulin ng pagpapatuloy? Pagkatapos, ay naisip ko na karamihan sa mga kapatid na nagpapatuloy sa bahay bilang tungkulin ay mas matatanda at pangkaraniwan ang kakayahan. Talagang kahiya-hiya kung matutuklasan ng mga kapatid na nakakakilala sa akin na nagpapatuloy ako sa bahay bilang tungkulin. Ayaw na ayaw ko talagang gampanan ang tungkulin ng pagpapatuloy. At iniisip ko na mas mababa ang tungkuling ito. Hindi tulad ng mga lider na nagtatamasa ng katanyagan at pagiging prominente saan man sila pumunta. Gayunpaman, ang pagtanggi sa tungkulin kapag kumakatok ito ay nagpapakita ng kawalan ng katwiran. Kaya atubili akong pumayag. Iniisip ko rin, kapag nagkamit na ako ng kaunting pagkaunawa sa sarili ko sa pamamagitan ng ilang pagdidevosyonal at pagninilay sa sarili ko, maaaring maitalaga ako sa ibang tungkulin. Pagkatapos kong magsimula sa tungkulin ng pagpapatuloy, minsan ay pumupunta si Liu Xiao sa bahay ko para talakayin ang gawain kasama ang mga kapatid. Naisip ko kung paanong dati ay katulad niya lang ako. Pero ngayon, ipinagluluto ko sila, naguhugas ako ng pinggan araw-araw at naglilinis. Wala nang mas kahiya-hiya pa kaysa rito. Isang araw, tumunog ang doorbell. At binuksan ko ang pinto at nakita na si Sister Wang Dan iyon. Agad na nag-init ng husto ang mukha ko. Sa pagbabalik tanong sa nakaraan, palagi kong isinasaayos para kay Wang Dan ang lahat ng gawain. Pero ngayon, si Wang Dan na ang nagsasaayos ng gawain para sa akin. Talagang nakakahiya ang gayong kalaking pagbabago sa mga kapalaran namin. Sinabi ni Wang Dan, sa susunod na mga araw, isasama namin ang mga kapatid na tumutuloy sa bahay mo at ililipat sila sa iba pang tahanang matutuluyan. Napakasaya ko nang marinig ko ito. Malapit na ba silang magsaayos ng ibang tungkulin para sa akin? Basta't hindi ito tungkulin ng pagpapatuloy. Ayos lang sa akin kung magdidilig man ako ng mga baguhan o mangangaral ng ebanghelyo. Basta't pwede akong makipag-ugnayan sa mga kapatid ko kapag dumating ang araw para sa isang halalan sa iglesia, magkakaroon ako ng pagkakataong tumakbo sa halalan bilang isang leader o diakono. Hindi tulad ng tungkulin ng pagpapatuloy, kung saan wala man lang pagkakataong maipakita ang mukha mo. Habang nangangarap pa ako, sinabi ni Wang Dan, isasama namin sila at papalitan ng ibang mga kapatid. Nadismaya ako ng gusto nang marinig ko ito. Kailan ba matatapos ang tungkuling ito ng pagpapatuloy? Kalaunan, nakakita ako ng sulat mula sa mga nakatataas na lider. Nakasaad dito na iniimbestigahan, pinaghahanap at inaaresto ng CCP ang mga taong sumasampalataya sa Diyos at na kailangang bigyang pansin ng lahat ang kaligtasan at protektahan ang mga interes ng iglesia. At partikular na, kailangang magpanatili ng mga pamilyang nagpapatuloy sa bahay ng isang magandang kapaligiran at maprotektahan ang mga kapatid nila. Pagkabasa sa sulat, naisip ko, lalong nagiging tensyonado ang kasalukuyang kapaligiran.
At kailangan namin ng mas maraming ligtas na pamilyang nagpapatuloy sa bahay. Mukhang hindi magiging madaling ibahin ang tungkulin ko ng pagpapatuloy. Buong araw akong malungkot at miserable noong panahong iyon. Sa pang-araw-araw na buhay, kapag may ginawa o sinabi ang mga sister ko na hindi ko gusto, naiinis akong makita sila at nagagalit at lumalaban ako kapag maraming bagay na kailangang ligpitin habang naglilinis ako. Pakiramdam ko ay katulong ako, gumagawa ng lahat ng marumi at nakapapagod na gawain, at inililigpit ko ang mga bagay-bagay na puno ng masungit na pagdadabog. Nakasimangot din ako kapag kinakausap ko ang mga sister ko. Noong panahong iyon, nalilimitahan ko ang lahat ng sister at palala ng palala ang sarili kong kalagayan. Ni hindi nga ako nagdidevosyonal ng regular at minsan ay walang pakundangan pa nga akong nagpapasa sa laman sa pamamagitan ng paglalaro sa telepono ko. Nakita ni Sister Lilo na masama ang kalagayan ko at pinaalalahanan akong magbasa ng mas marami sa mga salita ng Diyos, matuto ng mas maraming himno at magsanay sa pagsusulat ng mga artikulo. Pero hindi ko siya pinakinggan. Isang araw, tinukoy ni Lilo ang kalagayan ko. Sinasabing, kahit na ginagawa ko ang tungkulin ko sa panlabas, mabigat ito sa loob ko. Pagkarinig ko sa sinabi niya, medyo lumaban ako. Araw-araw akong abala sa pagluluto para sa inyong lahat. Paanong mabigat ang loob ko? Pagkatapos, patuloy na sumasagi sa isip ko ang mga salita niya. Noong gabing iyon, pabaling-baling ako sa higaan, hindi makatulog. Naisip ko, bakit ako pinuna ng sister ko? Ano ba ang layunin ng Diyos? Naisip ko kung paanong naging masama ang kalagayan ko kamakailan at hindi ko binibigyang pansin ang tungkulin ko o pinapakitaan ng pagmamahal ang mga sister ko. Madalas ko silang tinitingnan ng masama at nililimitahan. Habang mas iniisip ko ito, lalo akong nakukonsensya at sinisisi ko ang sarili ko. Nagdasal ako sa Diyos. Nagmamakaawang akayin niya ako na maunawaan ang sarili ko. Naisip ko ang ilan sa mga salita ng Diyos na nabasa ko dati. Ano man ang tungkulin mo, huwag mong diskriminahin kung ano ang mataas at mababa. Ipagpalagay na sinasabi mong, bagamat ang gampaning ito ay isang atas mula sa Diyos at ang gawain ng sambahayan ng Diyos, kung gagawin ko ito, baka maging mababa ang tingin ng mga tao sa akin. Ang iba ay nakakagawa ng gawaing nagpapahintulot sa kanila na mamukod-tangi. Ibinigay sa akin ang gampaning ito na hindi ako hinahayaang mamukod-tangi, kundi nangangailangan ng pagsisikap ko nang hindi nakikita, hindi ito patas. Hindi ko gagawin ang tungkuling ito. Ang tungkulin ko ay dapat iyong magpapatingkad sa akin sa harap ng iba at magbibigay daan sa akin na gumawa ng pangalan para sa aking sarili. At kahit na hindi ako gumawa ng pangalan para sa aking sarili o magpatingkad, dapat pa rin akong makinabang mula rito at makaramdam ng pisikal na kaginhawahan. Ito ba ay katanggap-tanggap na saloobin? Ang pagiging maselan ay hindi pagtanggap sa mga bagay mula sa Diyos. Ito ay pagpili ayon sa iyong mga sariling kagustuhan. Hindi ito pagtanggap ng iyong tungkulin. Ito ay pagtanggi sa iyong tungkulin, isang pagpapamalas ng iyong paghihimagsik laban sa Diyos. Ang ganoong pagkamaselan ay nahahaluan ng mga pansarili mong kagustuhan at pagnanais. Kapag isinasaalang-alang mo ang iyong sariling pakinabang, ang iyong reputasyon, at iba pa, ang saloobin mo sa iyong tungkulin ay hindi mapagpasakop. Ang tinalakay ng Diyos ay ang mismong kalagayan ko. Nagbalik tanaw ako sa dati, nung isa akong leader sa iglesia at nagagawa kong itampok ang sarili ko. Saan man ako magpunta, iginagalang ako ng mga kapatid ko
at masaya ang puso ko at may lakas akong gawin ang mga tungkulin ko. Partikular na, natuwa ako nang mahalal ako para maging isang leader ng distrito. At naisip ko na namukod tangi ako sa madla at naging sentro ako ng atensyon. Muling dumoble ang lakas ko na gawin ang tungkulin ko. Noong panahong iyon, gumagawa ako mula pagsikat ng araw hanggang paglubog nito araw-araw. Taglamig noon at napakaginaw. Pero kahit noong nakakauwi lang ako ng alas 11 o alas 12 ng gabi, masaya pa rin ako. Hindi ko nararamdaman ang ginaw at hindi ako napapagod. Pero pagkatapos kong matanggal at isaayos ng leader na gumawa ako ng tungkulin ng pagpapatuloy, pakiramdam ko ay isa akong katulong. Gumagawa ng lahat ng mahirap na gawain at kung ano-anong trabaho na parang isa akong nakakababang utusan. Hindi makapagpasakop ang puso ko at inaasam ko ang araw kung kailan itatalaga ako ng mga leader sa ibang tungkulin. Kalaunan, nagpadala ng sulat ang mga nakatataas na leader. Sinasabi na lalong nagiging tensyonado ang kasalukuyang kapaligiran at kailangan ng mas maraming ligtas na pamilyang nagpapatuloy sa bahay. Nang mapagtanto kong hindi ako maitatalaga sa ibang tungkulin sa malapit na hinaharap, namighati at namuhay ako sa pagiging negatibo. Ginagawa ko ang tungkulin ko, pero matinding umaayaw ang puso ko. At tinitingnan ko rin ang masama at mapaghinanakit ang mga sister ko na nakalilimita sa kanila. Anong uri ng pagpapasakop ang meron ako sa Diyos? Kondisyonal ang pagpapasakop ko at naglalaman ng sarili kong mga kagustuhan at karumihan. Hindi ito tunay na pagpapasakop sa Diyos. Nagpapasakop lang ako kung kapaki-pakinabang ito sa akin at makakakuha ako ng kaunting katanyagan. Pero kung hindi ito kapaki-pakinabang sa akin at hindi ko maitatampok ang sarili ko, hindi ko kayang magpasakop. Kung hindi ko babaguhin ang kalagayang ito, magiging napakamapanganib nito. Isang araw, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Sa sambahayan ng Diyos, palaging nababanggit ang pagtanggap sa atas ng Diyos at paggampan ng maayos sa tungkulin ng isang tao. Paano nabubuo ang tungkulin? Sa malawak na pananalita, nabubuo ito bilang bunga ng gawaing pamamahala ng Diyos na naghahatid ng kaligtasan sa sangkatauhan. Sa partikular na pananalita, habang nahahayag sa sangkatauhan ang gawain ng pamamahala ng Diyos, lumilitaw ang iba't ibang gawain na nangangailangan na gawin ng mga tao ang parte nila at tapusin ito. Dahil dito, umusbong ang mga responsibilidad at mga misyon na dapat tuparin ng mga tao, at ang mga responsibilidad at mga misyon na ito ang mga tungkuling iginagawad ng Diyos sa sangkatauhan. Sa sambahayan ng Diyos, ang iba't ibang gampanin na nangangailangan na gawin ng mga tao ang parte nila, ang mga tungkuling dapat nilang gampanan. Kaya't may mga pagkakaiba ba sa pagitan ng mga tungkulin kung ang pag-uusapan ay kung alin ang higit na mabuti at higit na masama, mataas at mababa, malaki at maliit? Hindi umiiral ang ganoong mga pagkakaiba, hanggat ang isang bagay ay may kinalaman sa gawain ng pamamahala ng Diyos, isang pangangailangan sa gawain ng kanyang sambahayan, at kinakailangan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Diyos. Ito ay tungkulin ng isang tao. Ito ang pinagmulan at definisyon ng tungkulin. Kung wala ang gawain ng pamamahala ng Diyos, magkakaroon kaya ang mga tao sa lupa, paano man sila namumuhay, ng mga tungkulin? Hindi. Ngayon ay malinaw mo nang nakikita. Saan nauugnay ang tungkulin ng isang tao? Nauugnay ito sa gawain ng pamamahala ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Tama iyan. Direktang magkaugnay ang mga tungkulin ng sangkatauhan, ang mga tungkulin ng mga nilikha, at ang gawain ng pamamahala ng Diyos sa pagliligtas sa sangkatauhan.
Masasabing kapag wala ang pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan, at kapag wala ang gawain ng pamamahala ng nagkatawang taong Diyos na inilunsad niya sa mga tao, walang magiging anumang tungkulin ang mga tao. Nagmumula ang mga tungkulin sa gawain ng Diyos. Ito ang hinihingi ng Diyos sa mga tao. Kung titingnan ito mula sa perspektibang ito, mahalaga ang tungkulin para sa lahat ng mga tao na sumusunod sa Diyos, hindi ba? Ito ay napakahalaga. Sa pangkalahatan, nakikibahagi ka sa gawain ng plano ng pamamahala ng Diyos. Sa mas partikular, nakikipagtulungan ka sa iba't ibang uri ng trabaho ng Diyos na hinihingi sa iba't ibang oras at sa iba't ibang grupo ng tao. Kahit ano pa ang iyong tungkulin, ito ay isang misyon na ibinigay sa iyo ng Diyos. Minsan ay maaaring hinihingi sa iyo na bantayan o pangalagaan mo ang isang mahalagang bagay. Maaaring ito ay isang medyo maliit na bagay na masasabi lamang na iyong responsibilidad, subalit isa itong gawain na ibinigay sa iyo ng Diyos, tinanggap mo ito mula sa Kanya. Tinanggap mo ito mula sa mga kamay ng Diyos at ito ang iyong tungkulin. Kung pag-uusapan ang pinakaugat ng usapin, ang iyong tungkulin ay ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Pangunahin na kabilang dito ang pangangaral ng Ebanghelyo, pagbabahagi ng patotoo, paggawa ng mga video, pagiging isang lider o manggagawa ng iglesia, o maaaring ito ay isang gawain na mas mapanganib pa at mas mahalaga. Ano't anuman, hanggat may kinalaman ito sa gawain ng Diyos at sa pangangailangan ng gawain ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo, dapat tanggapin ito ng mga tao bilang isang tungkulin na mula sa Diyos. Ang tungkulin, sa mas malawak na perspektiba, ay ang misyon ng isang tao, isang atas na ipinagkatiwala ng Diyos. Sa mas partikular, ito ang iyong responsibilidad, ang iyong obligasyon. Dahil ito ang iyong misyon, isang atas na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, at ang iyong responsibilidad at obligasyon, ang paggampan sa iyong tungkulin, ay walang kinalaman sa iyong mga personal na usapin. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na nagkakaroon lang ang mga tao ng pagkakataong gumawa ng mga tungkulin at maligtas dahil sa plano ng pamamahala ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan, at na maraming tungkulin ang kailangang magawa sa sambahayan ng Diyos. Ang ilan ay namumuno sa iglesia, ang ilan nangangaral ng Ebanghelyo, at ang ilan gumagawa ng gawain ng mga pangkalahatang usapin at iba pa. Sa paningin ng Diyos, walang kaibahan sa mas maganda at mas masamang mga tungkulin o mataas at mababang mga tungkulin. Bilang mga nilikha, dapat tayong magpasakop sa Diyos kahit ano pa ang tungkuling ginagawa natin o maitatampok man natin ang sarili natin o hindi, at hindi tayo dapat mamili batay sa sarili nating mga kagustuhan. Sa halip, hinati ko sa iba't ibang antas ang mga tungkuling mula sa Diyos at naniwala akong napaka-prestihiyoso ng pagiging isang leader dahil saan man sila pumunta, iginagalang at kinaiinggitan sila. Katulad lang sila ng mataas na administrasyon sa isang kumpanya, napapaligiran ng mga taong humahanga sa kanila. Gayunpaman, kapag gumagawa ka ng tungkulin ng pagpapatuloy, nagpapakapagod ka sa kung ano-anong nakakapagod at maruruming trabaho. Tulad ng kung paanong kung isa kang katulong sa mundo, isa kang utusan at tinahamak ka. Iyon ang dahilan kung bakit nang isaayos ng leader na gawin ko ang tungkulin ng pagpapatuloy. Naisip kong masyado itong nakakahiya at nakakababa. At nagreklamo ako habang ginagawa ko ang tungkulin ko. Sa huli, lumala ng lumala ang kalagayan ko. Hanggang sa hindi na ako nagdidevosyonal ng regular o wala na akong ganang magsulat ng mga artikulo. Ang lahat ng ito ay idinulot ng maling pananaw ko sa tungkulin ko.
Tiningnan ko ang mga bagay-bagay mula sa perspektiba ng isang walang pananampalataya. At hindi ko itinuring ang tungkulin ko bilang responsibilidad at obligasyon ko. Bilang isang nilikha, ang pinakamakabuluhang bagay ay ang magawa ng isang tao ang tungkulin niya sa plano ng pamamahala ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan. Ito ang pinakamalaking karangalan at dapat kong pasalamatan ang Diyos sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Walang habas na nilalabanan ng sisipi ang Diyos at wala itong pakundangan sa mga pamamaraang ginagamit nito para usigin at aristuhin ang mga Kristiyano, para guluhin at sirain ang gawain ng Diyos. Sa masamang kapaligirang ito, responsibilidad at obligasyon kong patuloyin ng maayos ang mga kapatid ko. Tinutulungan silang gawin ang tungkulin nila sa isang ligtas na kapaligiran. Gayunpaman, masyado akong mahigpit na naigapos ng pride at katayuan at walang katotohanang naniwala na ang mga taong gumagawa ng tungkulin ng pagpapatuloy sa bahay ay hindi mga taong naghahangad ng katotohanan at na mas matatanda lang ang gumagawa sa tungkuling ito. Mga kuro-kuro at imahinasyon ko ang lahat ng ito. Kalaunan, nabasa ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos. Ang tao na isinilang sa gayong napakaruming lupain ay labis ng nahawaan ng lipunan, nakondisyon na siya ng mga etikang piyudal at natanggap niya ang edukasyon ng mga institusyon ng mas mataas na pag-aaral. Ang kaisipang paurong, tiwaling moralidad, mababang uring pananaw sa buhay, kasuklam-suklam na pilosopiya para sa mga makamundong pakikitungo, lubos na walang halagang pag-iral, at mga mababang uring kaugalian at pang-araw-araw na buhay. Lubhang nang himasok na sa puso ng tao ang lahat ng mga bagay na ito, at lubhang pinipinsala at inaatake ang kanyang konsensya. Bilang resulta, mas lalong lumalayo ang tao mula sa Diyos, at mas lalong nagiging laban sa Kanya. Lalong nagiging mas walang awa ang disposisyon ng tao sa bawat araw, at wala ni isang tao ang magkukusang isuko ang anumang bagay para sa Diyos. Wala ni isang tao ang magkukusang magpasakop sa Diyos, at lalong wala ni isang taong magkukusang hanapin ang pagpapakita ng Diyos. Sa halip, hinahangad ng tao ang kasiyahan hanggat gusto niya sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas at walang pakundangang ginagawang tiwali ang kanyang laman sa putikan. Marinig man nila ang katotohanan, walang pagnanais ang mga nananahan sa kadiliman na isagawa ito at ayaw nilang maghanap kahit na nakikita nilang nagpakita na ang Diyos. Paanong magkakaroon ng kahit kaunting tsansa sa kaligtasan ang isang tiwaling sangkatauhang tulad nito? Paano mabubuhay sa liwanag ang isang bulok na sangkatauhang tulad nito? Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang pinakaugat ng kawalan ko ng kakayahang magpasakop sa Diyos ay nakondisyon ako ng mga satanikong kaisipan at pananaw. Gaya ng iniiwan ng tao ang kanyang pangalan saan man siya maglagi, tulad ng pagputak ng gansa saan man ito lumipad. Kailangan ng mga tao ang kanilang pagpapahalaga sa sarili tulad ng pangangailangan ng puno sa balakbak nito. At nagsusumikap ang tao na umangat, dumadaloy ang tubig pababa. Naglagay ako ng sobra-sobrang pagpapahalaga sa pride at katayuan ko. Inalala ko noong nagtatrabaho ako sa isang negosyong pagmamay-ari ng estado at palagi kong nararamdaman na nakatataas ako sa iba. Hinahamak ko ang mga taong nagtatrabaho sa mga gawaan ng laryo, lugar ng konstruksyon o maliliit na pabrika. Pagkatapos kong magsimulang sumampalataya sa Diyos, ganoon lang din ako. At inisip ko na prestihiyoso na maging isang leader habang hinahamak ko ang mga taong gumagawa ng tungkulin ng pagpapatuloy o tungkulin ng mga pangkalahatang usapin. Pakiramdam ko, pag-aasikaso lang ng mga bagay-bagay at paggawa ng pisikal na gawain ang mga tungkuling iyon, na mas mababa ang mga iyon.
Iyon ang dahilan kung bakit nang isaayos ni Liu Xiao na gumawa ako ng tungkulin ng pagpapatuloy, pakiramdam ko ay mas mababa ako sa iba at gusto kong magtago nang makita ko siya. Masyado rin akong nahihiya na makita si Wang Dan kapag pinupuntahan niya ako para sa isang bagay at naiinggit ako sa kanila dahil sa pagiging mga lider. Pagtatamasa ng katanyagan saan man sila pumunta at pagtatamo ng paggalang ng mga kapatid nila. Naisip ko na sa pamamagitan ng paggawa ng tungkulin ng pagpapatuloy, hindi pareho ang antas ko sa kanila at labis akong napahiya. Sumaya ako nang marinig kong sabihin ni Wang Dan na kukunin niya ang mga kapatid at umasa ako na isang araw ay pangangasiwaan ko ang pagtitipo ng mga grupo sa iglesia at magkakaroon ng pagkakataong maiangat sa hinaharap. Pero sa sandaling marinig ko na gagawa pa rin ako ng tungkulin ng pagpapatuloy, nalugmok ang kalagayan ko at naging negatibo at nagpabaya ako sa paggawa sa tungkulin ko. Inalala ko ang panahon noong isa akong leader at natanggal ako dahil nagangad ako ng reputasyon at katayuan at bilang resulta, tumahak sa maling landas. Tungkulin na ng pagpapatuloy ang ginagawa ko ngayon pero hindi nagbago ang dati kong kalikasan. Isinasaalang-alang ko pa rin ang pride at katayuan at hindi ko magawa ng maayos ang tungkulin ko. Napagtanto ko na naigapos at nakontrol ako ng mga walang katotohanang kaisipan at pananaw ni Satanas. At sa paggawa sa tungkulin ko, ang isinaalang-alang ko lang ay ang sarili kong pride at katayuan sa bawat pagkakataon. Hindi ako nagpakita ng anumang pagpapasakop, lalong hindi ng anumang katapatan, at ang pananaw ko sa pagtingin sa mga tao at bagay ay katulad ng sa isang walang pananampalataya. Hindi ko ibinatay ang mga bagay-bagay sa mga salita ng Diyos. Ang lahat ng ginawa ko ay mapanlaban sa katotohanan at lumalaban sa Diyos. Nang maunawaan ko ito, nagdasal ako sa Diyos. O Diyos, hindi ko kayang magpasakop sa mga pagsasaayos mo para protektahan ang sarili kong pride at katayuan. Ayaw ko nang mamuhay ayon sa mga satanikong kaisipan at pananaw. Nawa ay akayin mo ako na tingnan ang mga tao at bagay ng ayon sa mga salita mo at magpasakop sa mga pagsasaayos mo. Kalaunan, nabasa ko pa ang mas marami sa mga salita ng Diyos. Para sa lahat ng gumagampan ng tungkulin, gaano man kalalim o kababaw ang kanilang pagkaunawa sa katotohanan, ang pinakasimpleng pagsasagawa para sa pagpasok sa katotohanang realidad ay ang isipin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos sa bawat pagkakataon, binibitiwan ang kanilang mga makasariling pagnanais, mga personal na intensyon, mga motibo, pagmamalaki, at katayuan, at inuuna ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Ito ang pinakamababang dapat nilang gawin. Kung hindi man lang ito magawa ng isang taong gumagampan ng tungkulin, paano masasabi na ginagampanan niya ang kanyang tungkulin? Hindi iyon paggampan ng kanyang tungkulin. Dapat mo munang isipin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos, isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos, at isaalang-alang ang gawain ng iglesia. Unahin mo muna ang mga bagay na ito. Pagkatapos niyan, saka mo lamang maaaring isipin ang katatagan ng iyong katayuan o kung ano ang tingin sa iyo ng iba. Hindi ba ninyo nararamdaman na mas dumadali ito ng kaunti kapag hinahati ninyo ito sa dalawang hakbang at gumagawa kayo ng ilang kompromiso? Kung magsasagawa ka ng ganito ng ilang panahon, madarama mo na hindi naman pala mahirap na bigyang kasiyahan ang Diyos. Bukod pa riyan, dapat mong magawang tuparin ang iyong mga responsibilidad, gampanan ang iyong mga obligasyon at ang iyong tungkulin, at isantabi ang iyong mga makasariling pagnanais, intensyon, at motibo. Dapat kang magpakita ng pagsasaalang-alang sa mga layunin ng Diyos at unahin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos, ang gawain ng iglesia,
at ang tungkulin na dapat mong gampanan. Pagkatapos itong maranasan sa loob ng ilang panahon, madarama mo na isa itong mabuting paraan para umasal. Ito ay pamumuhay ng prangka at tapat at hindi pagiging isang mababang uri at ubod ng sama na tao. Pamumuhay ito ng makatarungan at marangal sa halip na pagiging walang gulugod, kasuklam-suklam at mababang uri. Madarama mo na ganito dapat kumilos ang isang tao at ito ang wangis na dapat niyang isabuhay. Unti-unti, mababawasan ang pagnanais mong bigyang kasiyahan ang sarili mong mga interes. Gumaan ang loob ko sa pagbabasa sa mga salita ng Diyos. Kapag ginagampanan ang mga tungkulin natin, dapat muna nating bitiwan ang mga personal na interes, pride at katayuan natin. Kahit ano pa ang isipin sa atin ng iba, dapat nating unahin ang tungkulin natin at gawing prioridad ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Sa ganitong paraan, kumikilos tayo sa harapan ng Diyos at ginagampanan natin ang sarili nating tungkulin. Sa ngayon, sinusubukan ng CCP ang bawat posibleng paraan para walang habas na arestuhin ang mga mananampalataya ng Diyos. Gumagamit sila ng iba't ibang uri ng makabagong teknolohiyang kagamitan sa pagmamanman at nagkakabit ng mga kamerang may matataas na kalidad sa mga kalye at iskinita at naglilinang din ng mga impormante sa mga komite ng pamayanan at sa mga taong nakatatanggap ng pinakamababang panggasto sa araw-araw para subaybayan at sundan ang mga mananampalataya ng Diyos. Maraming pamilyang nagpapatuloy sa bahay ang humaharap sa mga panganib sa kaligtasan nila at hindi madaling maghanap ng ligtas na pamilya na nagpapatuloy sa bahay. Hindi ako isang kilalang mananampalataya at hindi humaharap sa anumang panganib sa kaligtasan ko. Kaya angkop para sa akin na gumawa ng tungkulin ng pagpapatuloy. Dapat akong magpasakop sa mga pagsasaayos ng iglesia at gawin ko ng maayos ang tungkulin ko ng pagpapatuloy. Pagpoprotekta rin ito sa mga interes ng iglesia. Nang maunawaan ko ang layunin ng Diyos, handa na akong bitiwan ang pride at katayuan ko at gawin ng maayos ang tungkulin ko ng pagpapatuloy para protektahan ang mga kapatid ko, para bigyan sila ng ligtas na kapaligiran kung saan nila gagawin ang mga tungkulin nila. Kalaunan, kapag may oras ako, nagbabasa ako ng mas marami sa mga salita ng Diyos, nagdidevosyonal at nagsasanay sa pagsusulat ng mga artikulo. Sa pamamagitan ng pagsasagawa sa ganitong paraan, lubang na palagay ang puso ko. Natamo ko ang mga pakinabang na ito dahil sa pamumuno ng Diyos. Salamat sa Diyos.